Pagtaas ng populasyon ng bansa sa susunod na 15 taon, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development. Yusek Bersales, magandang tanghali po at welcome to the show. Magandang tanghali po, Asek Joey and Asek Gwen. Ma'am, ayon po sa report, aabot sa halos 124 milyon ang populasyon ng Pilipinas pagsapit po ng 2035. Ano po yung nakikita ng CPD na pangunahing dahilan ng patuloy na paglaki ng populasyon ng ating bansa? Marami pong salamat sa tanong ninyo, Asek. Yung Pilipinas po ay talagang tumataas pa rin po ang bilang natin. Pero gusto ko lang munang sabihin na ang pagtaas po ng bilang ng ating populasyon ay humihina. So, hindi na po tayo nagpo-problema nitong sinasabi nilang masyadong pagtaas ng populasyon. Actually, sa aking opinion, maganda po ito na tayo ay dumadami pa rin, pero hindi na yung tulad dati na ang tinatawag nating exponential growth. Ano po ang rason? Tatlo po usually ang rason ng pagtaas o pagbaba ng isang populasyon. Ito ay yung fertility, yung panganganak ng mga kababaihan, yung migration, yung pagpasok o pag-alis ng mga tao sa isang lugar, at yung mortality, yung mga namamatay na mga tao. Ang rason po na tumataas pa rin tayo ay yung atin po mga kababaihan ay nanganganak pa rin. Kaya nang bumabagal na po ang ating pagtaas ng populasyon kasi hindi na po marami ang anak ng bawat babae. Noong unang panahon, noong 1970s, 6 usually ang anak ng bawat babae, pero ngayon, 1.9 na lang po. Ibig sabihin, kung may 10 babae tayo, 19 yung kasama nilang mga anak. So, tumataas pa rin ang populasyon, pero hindi na masyadong mabilis ang pagtaas kasi kumukonti ang mga anak ng mga kababaihan. Isa pa po ay yung tumataas naman po, lumalawig ang life expectancy. Gumaganda din po ang mga health services, kaya yung buhay ng mga Pilipino ay humahaba din. Noong unang panahon, mga 69 years old, yun po yung on average na life expectancy. Ngayon po yung mga kababaihan natin, 77 years old ang life expectancy, ang mga lalaki, 71. Yusek, sa inyo pong datos at pag-aaral, anong pong region sa bansa yung inaasahang may pinakamalaking populasyon at saka bakit po? Salamat po, Asek Gwen. Sa ngayon po, ang malaki ang populasyon ay Calabarzon. At ang nakikita namin na rason dito ay migration. Alam niyo po, lalo na po nung COVID-19, nakita mo ng datos ng Philippine Statistics Authority na marami pong pumunta sa Calabarzon, lalo na mula sa National Capital Region. So, ang Calabarzon po talaga ang may pinakamalaking naitala na bilang ng mga tao. Bukod po sa Calabarzon, mayroon po ba tayong tinitingnang ibang rehiyon po na mabilis po o malaki yung population growth? May naitala po ba tayong iba pang rehiyon? Salamat, Asek Joey. Alam niyo po, base lang po sa growth, yung pagtaas, hindi sa bilang, ang pinakamabilis pa rin na pagtaas ng populasyon ay nasa BARM sa ating Mindanao. Kasama po ni BARM, iba pa pong mga rehiyon sa Mindanao. Doon po sa Mindanao, ang medyo mas mataas kumpara sa ibang rehiyon ang pagdami ng mga tao. So, kasama po ng BARM ang Caraga, Zamboanga Peninsula at Soxargen. May isa ding medyo tataas ang population growth sa coming years ay ang Taga Luzon, ang Bicol region po. Sa palagay ko, okay din po ito kasi nung last year, nung nag-census ang PSA, si Bicol region po ang natatanging rehiyon na negative ang growth rate mula 2020. So, noong 2024, kumonti ang pagdami ng tao sa
kumonti ang tao, kumonti ang populasyon sa Bicol region kumpara sa 2020, pero ang projection ngayon ay hanggang 2035 ay tataas uli ang kanilang growth rate. Yusek, ano naman po yung status ng growth rate dito sa NCR at ano po yung epekto sa region ng mga paglipat ng mga residente mula sa mga karatig regions? Kasi dyan sa Visayas, medyo highly populated na rin po yung Central Visayas. Opo, Asay Kweng. Ang NCR po, ang kanyang characteristic ay siyempre dense, maraming tao pa rin sa maliit na area dito sa NCR. At ang kanya pong pagtaas, tumataas pa rin po ang NCR. Noong 2024, naitala na 0.91% yung pagtaas. Mabagal din. So, tumataas, dumadami ang tao, pero mas mabagal kumpara sa ibang rehiyon. Ang projection po ng PSA ay lalong babagal ang pagtaas sa NCR. Kakalahati po siya by 2035 from 0.9% to around 0.4%. Ang gusto ko i-emphasize po sa NCR, ang rason po ng pagtaas ng NCR ay tulad din po ng Calabarzon na migration, internal migration. Kaya dumadami ang populasyon ng NCR dahil marami po ang pumupunta sa NCR na taga-ibang rehiyon. Gusto ko nga pong i-emphasize na sa NCR po, siya yung pinakamaliit na bilang ng mga anak ng mga kababaihan. Nasabi ko po kanina, on average sa buong Pilipinas, 1.9 po ang number of children ng babae. Sa NCR po, 1.2. Siya po yung konti sa NCR. So, ang mga kababaihan sa NCR, mas kumonti ang mga anak po nila. So, sa NCR, kung may 10 babae tayong imbitahin, 12 lang po ang bilang ng mga anak na kasama nila. Yusek, kung tataas po ang populasyon in the next 15 years, ano naman po yung magiging implikasyon nito sa mga serbisyo, programa po, at maging yung pabahay po ng ating pamahalaan? Maraming salamat, Asik Wen. Ang pagtaas po ng mga populasyon natin sa future, ay tinitingnan po namin ang karakteristik, yung tinatawag nating population pyramid. So, alam natin, tataas pa rin tayo, pero ang mangyayari po, mas marami na po ang tinatawag natin na working age population. Yung ages 15 to 64. Ang projection is mga 70% na siya, compared to ngayon mga 64%. At dadami din po ang mga older persons, yung mga senior citizens. Mas kukonti na po ang share sa populasyon ng mga bata. Pero, gusto ko rin pong i-emphasize, dadami pa rin naman po tayo. Pero sa future, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay mukhang kailangang i-adjust natin. Kasi sa ngayon po, ang kailangan natin ay mas maraming paaralan, mas maraming feeding program, kasi ay yung mga kabataan po natin, marami pa rin sila. Pero sa future, dadami po yung mga working age. So ang pangangailangan naman po na kailangan tugunan ng gobyerno ay mga magagandang trabaho. Tamang trabaho na makuha ng mga working age, 15 years old to 64, para makatulong sila sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Isa pa po, yung mga kailangan ng pasilidad na ibigay ng ating gobyerno ay yung para sa older persons. So, kailangan po ng mga serbisyo para sa mga nakakatanda at yung pangangalaga sa kanilang kalusugan. Pero gusto ko pa rin po i-emphasize na sa ngayon po, kailangan pa muna ng ating serbisyo sa ating mga bata. At gusto ko din po i-emphasize na itong mga batang ito, sila po sa future ang magiging working age. Kaya maganda po talaga ang serbisyo ng gobyerno na binibigay ng feeding program kasi para po maging healthy and tama ang trabaho nila pag sila ay nagtatrabaho na, ang kabataan natin ay dapat malusog at may tamang edukasyon at skills.
Yusek, paano po ba yung tamang pag-control ng isang rapid na pagtaas ng bilang nito? Ano yung mga priority measures na dapat tutukan ng pamahalaan? Maraming salamat po, Ate Queng. Ang Pilipinas po, ang ating population policy ay ano pa rin, human rights and no coercion. Ibig sabihin, hindi po tayo nagdidikta sa ating mga kababaihan, sa mga mag-asawa o mag-partner kung ilan ang magiging anak nila. So, ang tamang pong gagawin ng gobyerno ay magbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan at tamang serbisyo sa kanilang needs for their family planning. So, ang ginagawa po natin ngayon ay tinuturuan natin sa iba't ibang programa ang mga tungkulin natin bilang mga magulang na dapat ay nasa eskwelahan yung mga anak natin at mabigyan ng tamang kalusugan. At yan po talaga ang tamang pag-manage ng ating populasyon na kung ang mga kababaihan ay may gustong serbisyo on family planning na ang gobyerno ay makapagbigay ng kanilang pangangailangan. Yusek, may epekto rin po ba sa pag-unlad ng bansa kung mas marami yung lalaki sa babae sa kabuuan ng populasyon? Ano po yung kahalagahan po ng sex ratio? Ay, napagaganda po na ang question ninyo, Asek, Joey. Kailangan din po natin tingnan itong sex ratio natin para malaman natin kung ano yung ratio ng mga babae sa lalaki. Bakit po? Kasi yung mga datos nagpapakita na magkakaiba ang mga behavior at sitwasyon ng lalaki at babae. Gusto ko munang unahin po yung mga batang lalaki. Ang mga datos po natin ay napapakita na ang mga batang lalaki may tendency na umalis sa eskwelahan. Nagiging out of school youth po sila. At ang isang rason ay wala na silang interes sa pag-aaral. So, kailangan ang ating pong educational system ay matutukan ang ating mga batang lalaki. Sa pagiging working age na nila, nakikita po din sa datos na ang ating mga kalalakihan, karamihan sa kanilang mga nakukuhang occupation, yung trabaho, ay tinatawag nating elementary occupation. Ibig sabihin, ito po yung sa construction worker, laborer, ito po yung medyo mababa po ang sweldo, minimum wage lang siguro. So kung mas marami ang lalaki, dapat meron tayong preparasyon sa mga boys na sila ay mag-aral ng mabuti at yung mga trabaho ng ating mga kalalakihan ay mabigyan din sila ng magandang oportunidad. Ang isa po pong nakikita namin ay yung ating mga kababaihan, kasi yung mga batang babae, sila po yung usually nananatili sa eskwelahan. And of course, because of that, mas mataas ang level ng edukasyon ng mga kababaihan. Kaya lang, nakikita natin bakit mas mataas ang edukasyon nila, hindi po sila nagtatrabaho o hindi sila naghahanap ng trabaho. Kaya po, hindi sila nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya kasi sila po ay nakakonsentrate sa caregiving. Sila po usually nag-aalaga ng mga bata at mga mas nakakatanda ng pamilya. So, maganda po itong mga datos about babae at lalaki at tayo ina-alerto na magiging mas marami ang lalaki sa populasyon para yung edukasyon natin, educational system, yung ating mga availability ng trabaho, alam ko meron na pong trabaho para sa bayan ng ating gobyerno, ay mapag-aralan mabuti na mabigyan ng tamang oportunidad ang mga kalalakihan. Yusek, paano po dapat isaalang-alang yung pagtaas ng bilang ng population pagdating naman po sa long-term development planning? Marami pong salamat. Ito po talaga ang kailangan natin kasi yung sinabi po natin na sa hinaharap ay talaga pong mas magiging marami ang edad 15 to 64. Yan po ay tinatawag nating demographic sweet spot. Ibig sabihin, napakaganda na sitwasyon sa isang bansa na mas marami ang
tinatawag na working age population. So sa atin pong pagpaplano in the long term, yan po ay napakagandang sitwasyon at kailangan po natin talagang matugunan at ma-optimize itong sitwasyon na mas marami ang pwedeng magtrabaho. At balik po ako dun sa sinabi na yung mga plano ng gobyerno, tayo po ay really ginagawa na po natin ang preparasyon para doon kasi meron na tayong mga feeding program, mga trabaho para sa bayan, at sa local government units, ginagawa na din po nila itong mga long-term planning. Sa Commission on Population Development po, pumupunta kami talaga sa mga local government units para masabihan po sila na sa kanilang long-term planning at their level, isama nila yung sitwasyon ng populasyon nila. All right. Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am. Marami pong salamat, Asag Joey, Asag Kumo.